Ito tayo ng 2146. Ito ngayon ay 2217 at hindi naman siya nag-overheat. Hindi kumulo, hindi. Bumukas 2 beses yung fan. Bumukas, tas mga ilang minuto namatay. Tapos mga ilang minuto ulit sumindi. Ilang minuto ulit namatay naman. Bumababa din, tumataas yung temperature hanggang 5 bars. Tapos sisindi yung fan. Tapos pag namatay yung fan, nasa 4 bars na lang siya. So hindi siya nag-overheat eh. Nung nakaraan kasi dinala to, kumukulo to. Ito kumukulo. Ayan, okay naman. Ito, mga tumulo lang to kasi binuksan ko yung water pump. Okay naman eh. Walang overheat ang putik. I-change oil na lang namin yan. Tayo na, ba't kaya nag-overheat ang putik? Baka sumablay itong nung nakaraan. Yung pan. Hindi, sumisindi yung pan ng yung binidyoan ko. Ano kaya yun? Baka sumablay-sablay lang itong thermo switch eh. Naka pala to, 98 on. Ito lang nagproblema kaya kumulo. Baka hindi siya sumindi. Ito kaya yun. Okay. Baka sumablay-sablay lang itong thermo switch eh. Naka pala to, 98 on. Ito lang nagproblema kaya kumulo. Baka hindi siya sumindi. Ito kaya yun. Hindi gumagana yung brake light. Hindi gumagana ang brake light. Okay. So ito, naisalin na naman yung yung motor sa ibang may-ari naman. Tapos ang naging huling issue nito, hindi ko na post yung video nito. Meron akong video nito na nag-overheat. Bumubulok yung tubig eh. Tapos nung naibenta na yung motor, actually dinala sa akin, hindi na naman nag-overheat. Nung minonitor ko nag-overheat, tapos nung ginamit niya hindi nag-overheat, tapos nung nabenta niya nag-overheat na naman. Tapos dati ko nang sinuggest yung unang may-ari pa lang nito, sinuggest ko na i-harness, kaso hindi rin pumayag kasi medyo matagal tsaka medyo mahal. Tapos hanggang sa kung ano na nasira, hanggang sa naisalin, sa napagsalinan, napagpasaan ng motor,
Yun din sinuggest ko, i-harness. Kasi nga magulo talaga yung harness na nito. Sinasabi kong magulo kasi nag-jumper na gawa nung CDI. Nagpo-problema na yung CDI. Pinapatay niya na yung mga binabatuhan niya eh. Yung sa ilaw, sa fan, sa kung saan dyan. Tapos ayun nga, may relay yung fan. Hindi rin pumayag yung may-ari kasi nga aalis na rin daw siya. Tapos gagastusan niya pa ng medyo mahal. Yun yung kailangan ng motor eh. Tapos yun, may nakabili. Pinapapaharness niya na. Putik. Tapos may pinorward sa akin na message yung yung dati may-ari. Yung mekaniko yung nag-assess nito. Nilipat kasi ng mekaniko to. Sinasabi na yung relay daw nito, itong fan, ginamitan daw ng pangkotse na relay. So iniisip ko kung ano yung sinasabi ng mekaniko na yan na pangkotseng relay. Normally naman ang relay 12 volts. So yung kotse, regardless kung gaano kalaki, kaliit na kotse, tsaka motorsiklo, gaano kalaki at kaliit na motorsiklo, 12 lang din naman yun. Kaya iniisip ko talaga, binubuo ko sa isip ko kung ano yung tumatakbo sa isip ng mekaniko na yun eh. Wag kang magmagaling, boss. Busit. Hindi, joke lang. Ano lang kasi, putya niloloko na yung biruin mo, nagbenta ng relay 2.5. 2.5 ah. 2.5 na relay. Walang brand ba? Meron to. Japan. Nice. Regardless kung saan galing, 2.5 na relay. Po tayo magnetic contactor nga dude eh. Ay sorry sa pagmumura. Magnetic contactor kasi gumagawa kami, nagbi-building kami. Magnetic contactor na mamahalin, anak ng putya. Ilaban mo sa relay na maliit, 2.5. Puta, risa man talaga. Di ba kayo karmahin yan? Kaya talaga. Ito, nagpo-problema to, pinapatay niya yung mga kung ano dito. Kasi may relay to eh. Babatuan niya to, sisindihan niya yung ilaw pag umandar na yung makina. Yun, nawala na yun. Tapos yung sa fan yata yung isa eh. Hindi ko na maalala eh. Tapos, ano pa ba? Ang nangyari ngayon, nag-overheat daw. Tumitirik daw yung fan. Tapos pag tumirik, sobrang init, mamatay. Mag-overheat na. Ginawa nila nung sa sa moto sa M-Moto sa secret na na shop, pinaltan nila nito, tapos tumitirik pa rin daw. Sabi ko, binalik mo. Ang problema daw, binaboy daw nung pinagpapagawan. Binaboy daw yung harness. Sabi ko, pangit naman term na binaboy pinapaharness ko, ayaw ipaharness. Gusto itap-tap lang para umandar, para maibenta. Mahirap sa side mekaniko. Tapos ibibida ngayon nila sa binentahan na si ganito gumawa niyan, si ganito gumawa. Puta, nakakahiya naman yun, di ba? Huwag ganun, putya. Kung ano yung kailangan ng motor, ibigay nyo. Kung hindi nyo kaya, sabihin nyo yung totoo. Sabihin nyo yung totoo doon sa bibenta nyo para hindi kayo nagkakasamaan ng loob. Medyo nagkakasamaan na sila ng loob. Kaya kung wala naman akong pakialam, gagawa lang din naman. Gawin mo na to, dude. Ito nga, nakatambay na dito. Antay ako eh. Busit. Sayang, hindi ko na-videoan. Umalis kasi ako eh. Umalis ako eh. Yung relay, nirelay pa. Ito pala eh, makikita pala dito eh. Yan. Tapos ayun. Napunta ka siya dito. Ayun. Ito. Tapos naka-relay dito. Yung gauge, hindi gumagana yan ano? Yung speed. Oo, yung speed din gumagana. Ay hindi, binaypass ko yan dati. Sinubukan ko hanapin yung speed kung gagana siya. Binaypass ko yung speed. Wala, negative. Ang nangyari sa kanya, nakataas lang yung needle. Nakapalo siya ng 60. Pag bukas mo, nakapalo agad ng 60. Hindi pa maandar po siya. Tapos ito, hindi gumagana eh. Subukan namin paganahin. Pag hindi, palit talaga to. Tapos CDI,
magta-try ako ng ano yung CDI. Kasi nga nag-iba na to ng tono, nag-iba na ng behavior. Tapos sinisira niya na, pinatay niya na yung switch papunta ng headlight. Ayun, focus. Meron may wire yung ano, may output yung CDI papunta ng junction box. Yung junction box naka-relay yun. May ilang relay ba yan? 2, 3, nakalimutan ko. Yung isa dun para sa headlight, namatay yun galing CDI namatay, hindi dun sa relay mismo, galing mismo dun sa CDI. Kaya ginawa namin, bypass namin yun. Pagbukas mo ng susi, nakasindinagid yung headlight. Ibig sabihin, nagpo-problema na yung CDI. Kaya kaya gusto ko palitan yung CDI. Tapos yung harness, babaguhin na. Stock na pa rin, stock na setup. Magbabago lang dun sa part ng CDI, tsaka dito sa fan. Kasi yung fan, putya, naka-relay, dalawang relay pa. Ang putik. Tapos pagkatapos namin dito sa harness, saka naman namin papaanda rin. Tapos i-monitor yung temperature, kasi yung temperature niya nga atas yun pa pala yung gauge, na wala na yung temperature gauge. Dati meron, unti-unti siya nawawala kung ano na nawawala dito. Bali yun, mamonitor namin kung nag-overheat pa rin, kasi minsan mag-overheat, minsan di naman. Ang putik. Ayun, pagtaas ng harness, saka namin malalaman kung ano pa yung sunod na gagawin. Pakita natin yung buong setup. Okay lang yan, umusok para makita nila na nasusunog na. Susunog na yung bagong harness. Ito sa signal light. Signal light, headlight. Isa lang no? Isa lang sa headlight. Busina ang wala. Busina. Ba't ganyan? Palitan natin kaya ng busina. Meron pa yata ang busina dyan. Ito wala talaga, hindi namin mapagana. Temperature gumagana. CDI. Iba na yung CDI. Kasi nga ito nga, nagpo-problema to Tsaka may mga insekto nga lumabas dito kanina Parang mga ano yun. Parang hanip Brake switch. Ay, yun yung mga sira. Hindi ko alam kung may... Ay, gumagana Yun testing ko, hindi gumagana. Gumagana, ayaw sa'yo. Itong sa paa wala. Sa ano lang, sa may start. Nervousan na rin yung carb. Wala sa synchro ano pa ba? Ay, passing yun. Ayan, pwede na buuin to. Tapos pwede nyo na kunin. Ay hindi, monitor pa pala natin kasi nga nag-overheat daw. Sabi nag-overheat. Oo, kasi dalawa yung puta, naka-relay yung relay para dun sa fan. Ito naka-automatic. Diretsong walang bypass to na automatic. Ay, na fan. Purely automatic lang siya. Oo, okay na yan. Sige. Monitor natin yung fan kung gumagana naman yung temperature Puta, nag-1 fan. Lamig yung kulang kasi. Matagal ito. Ito dati tagal
mo lang pag ayaw. Bahay mo lang ganun. Ayan, 4 bars agad. Tapos namatay na. Ay, namatay na yung fan. Mapulot ang mga to eh. Pagkukutosan ko itong mga to eh. Ilang minutes yun? Ah, nandito pala, no? 17 minutes. Ah, namatay yung fan. Okay nga to eh. Baka dun nga lang sa wiring kaya nagka-problema yung fan. Sabi nung mekanikong ano, pang kotse daw yung relay. Tapos pinalitan ng tag 225 na relay. 225 na relay. Sige, sige. Bigay mo na yan. Marunong ka ba niyan? Okay ah. Good shit, good shit. Ano? Good shit ah.